Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 7, mga talatang 21 hanggang 29. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanya pong mabuting balita. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Parang sinasabi na rin ni Jesus na hindi lahat ng pumapasok sa simbahan, sa mga fellowship, sa mga assembly, sa mga pagtitipon, sa mga gathering outside, sa mga gym, sa mga basketball court, sa mga covered court, mga function hall, ay sinasabi ni Jesus na hindi lahat makakapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat alam naman natin ang lahat ng nagkakatipon ay tumatawag ng Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Bakit kaya sinasabi ito ni Jesus na hindi lahat ay makakapasok? Mas kinawiwilihan ng Diyos ang paggawa sa kalooban ng Ama dahil dito nakikita ang tunay na pagbabago at pagsunod sa yapak na itinuturo niya sa kanyang mga alagad. So, hindi lang pala sapat na tayo ay magsabi ng Panginoon, Panginoon. Dapat nakikita din sa ating buhay ang pagsasagawa, ang pagsunod sa mga utos at kalooban ng Diyos. Yun ang magdadala sa atin para tayo ay mapabilang, makapasok sa buhay na walang hanggan. Mas madali kasing maging bukang bibig lang ang panalangin, pero hindi naman tumatagos at nababago ang puso. Nakikita pa at naririnig, kaya minsan nagiging pakitang tao lang ang panalangin. Totoo yun eh. Kaya minsan ginagandahan pa yung mga panalangin eh. Pinagsisigawan, pinangangalandakan eh. Kumbaga sa ice cream, maraming icing, maraming palamuti, magagandang pananalita. Pero ang mga simpleng panalangin na ibig na marinig ng ating Panginoon ay panalangin ng gagaling sa may malinis na kalooban. Kaya hungkag at walang saysay sa mata ng Diyos at wala ring magandang ibinubunga para sa sarili. Walang relasyong nabubuo at lumalalim sa pagitan ng nagdarasal at ng Diyos. Walang pag-uusap na nagaganap at lalong walang pakikinig or walang pakikiniig sa Diyos na pinakamahalagang sangkap ng panalangin. Alam natin na ang panalangin na hindi lang paghingi. Hindi lang pagkatapos natin sabihin ang ating kailangan sa Diyos, aalis na tayo. May mga panahong kailangan pakinggan din natin ang mga bagay na gustong sabihin ng Diyos sa atin sapagkat meron din siyang gustong sabihin sa atin. Kaya dapat natututo tayong makinig. Yun yung pakikiniig. Para sa mga Hudyo, pagkilala at pagsambit sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang bayan ang tunay na pagpupuri. Pumapasok sila sa misteryo ng pagkilos ng Diyos sa nakalipas at nagiging buhay na saksi sa ngayon. Dinadala nila ang misteryo sa kasalukuyan at nagpapatuloy sa paghahanap ng kalooban ng Diyos at pagsasabuhay nito bilang tugon sa Diyos na naunang kumilos na nagmahal. Kaya ang atin pong pagiging alagad dapat ng ating Panginoon ay hindi lang sa mga pananalita, kundi sa paggawa ng kalooban
pagsunod ng kalooban, pagsasagawa ng mga atas sa lituntunin, aral ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.